ating tumayo. Makibuklan po kayo sa akin, sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 12, talatang 23. Inulit ko po, sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 12, talatang 23. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita at i-welcome po natin ang kanyang likod, Pastor Benis Gamba. Amen. Good morning. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito sapagkat lahat ng narito ay hindi takot sa bagyo. Amen. Mapalad po tayo na narito at siyempre yung mga kasama natin na wala din dito, mapalad din po sila sapagkat alala na yung mga kapatid natin sa Panginan. Pumunta kami doon, nagindi ang baha sa Manisa ay ganun din. Kaya sila po ngayon ay nakikinig sa ating online. Kaya bago tayo magpatuloy, hingin natin ang patubay ng Banal na Espiritu sa ating panalangin. Father God, Ikaw ngayon ang aming itataas at wala nang iba. Ikaw ang Diyos na aming nakilala na buhay, gumagawa sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, samahan mo po kami sa aming pag-aaral, sa maikling oras naming pagsama-sama upang gulay-gulayin ang iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ikaw po, sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu ay siyang magpaalala, magtulog at magpaliwanag sa amin. Gamitin mo po ako bilang instrumento, damihan ng iyong mga salita, Panginoon. Gawin mo akong malinis na sisidyan, Panginoon. Maraming pong salamat o Diyos, pagpalain po kami lahat. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay, pili na po tayo po. Purihin po ang Panginoon at ulitin ko po, kayong lahat narito ngayon, pinagpala na po kayo ng Lord. Kanina, kasi ang tawag ko talaga ay yung awit 37 verse 3. Dapat yung aming topic ko ay lang, linit ako ng Holy Spirit yung sa Lucas chapter 12 verse 23. Yung umasa ka sa Diyos, sabi doon, umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin. Pero alam niyo po, pag ikaw ay nag-meditate, ang Diyos po ang nagbibigay talaga ng message. Kaya yung pong nabasa ni Ate Gima kanina sa Luke chapter 12, 23, na mas, doon, sabi ng Bible, sapagat ang buhay higit pa kaysa pagkain at ang katawan ay kaysa anin. Sino rin ang may katawan? Pakita sa kumakain. Yun. Lahat kayo ay may katawan. Okay. At ang sabi nito sa ating Bible reading, ang buhay daw natin ay higit sa pagkain. Higit daw ang katawan natin sa pagkain. Bakit? Pastor, kailangan namin ng pagkain ng katawan. Pero bakit higit na kailangan natin at ang buhay natin, bakit mas higit na ang katawan natin? Dahil malalaman yung mamaya. And sabi doon, ano muna, sabi dito, at ang katawan kaysa damit. Diba? Lahat dito tayo may damit, ano? Higit daw, sabi dito, ang katawan kaysa damit. Kaya na ang damit, dinadamit sa ating katawan eh. Bakit? Sapagkat para kung yung ano natin, yung katawan natin ay matakpan ng ating mga damit. Kasi bakit mahalaga po ang ating katawan? Gusto ng Diyos, ang katawan natin ay maging kanugod-gudod sa Panginoon. Ngayon, pag-aaralan po natin ang buhay. Ang topic po natin ay cherish your life. Buhay mo, pahalagan mo. Sabihin mo sa katabi mo, pahalagan mo ang buhay. Mahalaga po ang buhay. Itong buhay po natin ay napakahalaga. Kaya nga tayo ay patuloy na pinagpapala ng Diyos sapagkat itong buhay po natin ay mamahalin eh.
Mamahalin po ang buhay natin. Kaya nga ang buhay natin ay dapat natin ingatan at huwag sisirain. Kasi ang buhay natin ay mahalaga. Cherish our life. Ang buhay po natin ay oportunidad. Every day may oportunidad pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Kaya sa bawat oportunidad, dapat pakinabangan natin ito. Kung may oportunidad na dumarating sa ating buhay, kunin natin agad. Lalo sa mga bagay na espiritual, lalo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung binigyan tayo ng oras ng Diyos para maglingkod, i-grab po natin ang oportunidad. Sapagkat dilipas po ang panahon, nakikita na po natin ang nangyayari ngayon, di ba? Kaya kailangan natin maglingkod. Ang buhay natin ay dalhin natin sa paglilingkod sa Panginoon. At ang buhay na ay isang hamon. Challenges. May challenge. Di ba bakit buhay may challenge? Sino, pakita siguro nito ng kamay na walang challenge ang buhay. Walang tataas ang buhay. Walang tataas. Kasi ang buhay po natin ay laging may hamon. Lagi po may challenge. Okay? Lagi po may laban. Araw-araw may laban ang buhay. At ang kailangan harapin daw natin ito. Pag may laban ang buhay, kailangan harapin natin. Amen? Huwag likuran. Kasi pag tinikuran mo yun, pagbalik mo, duduble. Kaya yun po, ang buhay ay hamon. At ang buhay daw natin ay kaligayahan. Kaligayahan. Happy mo tayo sa buhay natin. Siyempre, happy tayo. Kasi pag hindi ka happy, malungkot ka. Tama? Malungkot ka. Kaya kailangan ang buhay natin ay kaligayahan. Isapin natin ang buhay natin ay kaligayahan. Masaya tayo sa buhay na ito. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, dapat laging masaya tayo sapagkat ang buhay natin ay binigyan tayo ng Diyos ng kasayahan. Kahit sa dito ng mga problema na nangyayari. Amen. Dapat nandun yung kaligayahan, big inside. Nandun yung kasayahan natin sa Panginoon. Alam mo po, nakakalungkot po. Kasi sa amin nangyayari ngayon, kikita ko natin. Yung Sibol, lugar ng Talisay, Kamuti, Kamuti sa Kailan. Talagang pagkatapos ng linggo, baha na naman, at maraming pamilya ang nawasak, mga tahanan, at hindi lamang yun. Yung pinagsikapan nila sa abroad, sipin mo yun, nagtatrabaho sila araw-gabi, nawala, nawas up sa ilang saglit, at hindi lamang yan, kundi pati buhay ng maraming tao na mga magulang, mga kapatid. Ito po ay isang wake-up call po sa ating lahat, sa nakikita natin. At salamat sa Diyos. Dahil ang panalangin natin, yung pinagpin natin na si Uwan, kung kapangalan ng bagyo. Uwan, iniwan na tayo. Amen. 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 Iniwan na tayo ni Uwan. Number 2. Bakit? Sabi nga, yung bagyo daw, ay mas malaki daw sa Pilipinas. Pero mas malaki ang Diyos sa Pilipinas. Sabi ko, minabasa ko sa Facebook kanina eh. Sabi, nagpapasalamat sa Sierra Madre. Naku, salamat sa Sierra Madre. Dahil sa Sierra Madre daw ay nawas ang mga bagyo. Hindi po yun. Yun ay ginagamit ng Lord. Ang dapat natin pasalamatan ay ang Diyos mismo. Kaya po rin po ang Panginoon, mahalaga po ang buhay natin. Our life is very important. Number 1, pero babalikan ko muna yung sinabi ni Kuya. Okay, may sinabi po si Kuya eh. Buntot mo, hila mo, by Pastor Lugin Bila. Pinag-aralan ko itong mabuti. Kasi sino po itong may buntot? Oo, hindi nga, diba? Diba? Buntot mo, hila mo. Na ang ibig sabihin, yung buhay natin, tayo po rito ang magbabantay. Yung buntot natin, siyempre hilahin natin, pamilya mo, negosyo mo, anuman ang nakakunis sa ating buhay, buntot mo yun at dapat pangalagaan mo.
Lalo na po yung pag-minister na ng Panginoon. Kaya ito po ay napakalaga. Buntot mo, hihila mo. Sabihin mo sa katabi mo, hilahin mo yung buntot mo. Amen. Purihin mo ang Panginoon. It's all about life eh. Ito yung tungkol talaga sa buhay eh. Na ang buhay natin talaga ay mahalaga. Life is important. Ang buhay ay mahalaga. Ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabo, hiningahan niya sa ilog at nagkaroon ito ng buwan. Tignan ko natin. Imagine na, nilikha ang tao sa alabo. Titignan ko natin magulo, pag-aralan ko natin magulo. Nung likhain ng Diyos ang tao, kasi para mapalagan ko natin, tayo po ay pinuong ng kanyang kamay. Kaya malunod tayo ng Panginoon. Inisip kong mabuti, paano kaya nilikha ng Diyos ang tao? Pinurme, bago binigyan ng hininga ang tao, yung dust. Siyempre, ipupong muna ng Lord. Ipupong yung ilong mo, ipupong yung mata mo, yung tinga mo, lahat ng parte ng katawan mo, maging kaloob ng upan natin. Ipupong ng Lord yun. Kasi ang Lord ay perfectionist. Tama. Ano kaya kung ang pagdalika sa atin ng Diyos nagkamali ang Panginoon? Yung labasan ng ating dumi ay dito na ilagay. At yung pasukan ng pagkain ay dito na ilagay. Di ba maganda? Hindi naman maganda yung iba. Kaya nakita ko, ang galing mo. Pag kumain ka, i-digest na, kaya ilalabas. Ang galing ni Lord. Amen. Pag kinulog ka, nasasaktan ka, may feeling ka. May feeling sa kayo. Tama. Pag may nagsalita, marinig mo. Ay, pambihira ang Lord. Amen. Pambihira ang Lord. At pag umibig ka, tumitibig ang puso mo. Tama. Di ba tumitibig sa inyo pag umibig kayo? Baga ba? Hindi. Puso niyo. Grabe nyo na sa paglikha. Inisip nyo eh. Siguro po kung makinom natin ang pagkalika sa atin ng Panginoon pagganyan. Ang lahat ng ulan na masisigot po. Pero grabe ng Lord. Perfecto po ang Lord sa pagkalika sa atin. Kaya buhay mo, pahalagaan mo. Ama, palahagan po natin ang ating buhay. Sapagkat ito po ay galing sa Panginoon. Appreciate it. Palahagan ito. Ang nagpapahalaga sa buhay ay nagpapahalaga din sa Diyos. Kaya pag pinahalagan mo ang buhay mo, ang pinapahalagan mo ay ang Diyos mismo sapagkat siya ang nagbigay sa iyo na buhay. Tama? Ang gusto mo nagbigay sa iyo ng buhay eh. Hindi naman galing sa nanay at tatay mo yan eh. Ginamit lang ang magulang mo para isilang ka sa mundo nito. Ang ganda nga eh. Nung isilang ka sa mundo nito, nakuntuan ang magulang mo eh. Ano po ang magulang mo? Kaya purihin po ang Panginoon, mga magulang at kapatid. Sabi nito, ang nagpapahalaga sa buhay ay nagpapahalaga din sa Diyos. Sapagkat, sabi nito, pinamahalagan tayo ng Diyos. Dahil tayo po, bakit kailangan natin pahalagan? Sapagkat ang buhay po natin ay galing sa alabo. Kaya binigyan tayo ng buhay, kaya kailangan pahalagan po natin. Kaya nga, sa sobrang pagpapahalaga natin, minsan, naliligo po ang tao, hindi lang 3 times a day. Minsan, 5 times a day. Pag kumain tayo, hindi lang 3 times a day. 8 to 11 pa. Amen. Pero, nakakalimutan natin ang dapat higit natin pahalagaan ng ating buhay ay ang Diyos mismo. Naging balisa tayo sa lahat ng bagay. Trabaho tayo ng trabaho. Umaga ako. Ang buhay natin ay pangbayad din sa kuryente. Ang buhay natin ay pangbayad din sa mga bills. Ang buhay natin ay sa buong araw ng pagkain. Nakalimutan natin ang lumika sa ating Diyos na dapat ating buhay. Ang pagpapahalaga sa Diyos ay paglilingkod sa Panginoon. Amen.
Kaya kayo ngayon narito, pinapahalagan niyo ang Diyos dahil narito kayo, naglilingkod kayo sa Panginoon. Amen. Mahalaga ka sa Panginoon. Okay, yun po ang sabi ng Bible. And then number 2, life is wealth. Ang buhay ay kayamanan. Kasi akala natin, kayamanan, itong mga material na bagay eh. Money, gold, silver, gold, everything na material na nasa atin. Akala natin ang buhay na kayamanan. Ang totoo, ang kayamanan natin ay itong buhay natin sapagkat ito ay galing sa Diyos. Ang pira ay hindi pwedeng bilhin ang buhay mo. Pero ang buhay mo ay pwedeng gumawa ng pera. Tama? Magtinda ka lang eh. Kikita ka na. Pero ang pera mo ay hindi pwedeng bilhin ang buhay mo. Nakukuha mo po. Nakuha mo po. Kaya life is wealth. Ang buhay natin ay kayamanan na hindi kayang bayaran ng kahit bilyon-bilyon na salapi. Sapagkat ang buhay natin ay kayamanan na. Sapagkat ang buhay natin ay galing sa Diyos mismo na dapat natin pahalagan. Mahalaga po ang buhay natin. Ang sabi dito, Lucas 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kasakiman. Purihin po ang Panginoon sa pagkakaunawaan po natin sa ito. Ang buhay lang natin ay wala sa kayamanan. Sapagkat bakit wala po? Sapagkat ang buhay po natin ay kayamanan na nagaling sa Diyos eh. Anong dapat natin gawin? Dahil ang buhay natin ay kayamanan na natin. Ang sabi nito, enrich it. Pagyamanin mo na ito. Pagyamanin na natin ito. Pagyamanin natin sa mundong ito, kailangan natin umunlad. At higit sa lahat, pagyamanin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Pagyamanin na natin ang ating relasyon sa Panginoon. Pagyamanin na natin ang pag-ibig natin sa kapwa, sapagkat yun po ang gusto ng Lord. Yung buhay natin ay mahalaga sa Panginoon. Amen. Nakuha niyo po? Kasi pag hindi niyo nakuha, huligin po. Very simple. Ang salita naman ng Diyos ay madaling maunawaan. Pagyamanin natin. Pagyamanin natin. Sabi ko nga sa pinagulan ng, Bible verse ko eh. Yung pinagulan dito, yung mayaman eh. Nag-ani, yung maraming aani, wala na siyang malagyan, pinag-iba yung budigan, naggawa ng malaki. Ano ko rin, nag-ani. Sabi ng Lord ngayon, darating ako. Kukunin ko ang buhay mo. Kanino mo iwanan yung mga kayamanan mo. Ang kayamanan ko ay iwanan natin yan. Pero ang buhay natin ay ipagsusulit ko sa Panginoon. Ipagsusulit ko sa Panginoon. Haharap tayo sa Diyos. Kaya ang buhay mo, pahalagahan mo sa Panginoon. Hindi lamang tayo mabuhay sa mundo ito dahil sa pangangailangan. Kundi mabuhay tayo para sa mundo Panginoon. Sabi nga before for to live in Christ, and to die is Him. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang kamatayan ay Panginoon. Sino ito ang gusto na pumunta doon sa Panginoon? Ayaw ka natin, no? Gusto ka natin mag-hero. Alam mo ba, gabi natutuwa ko, kami kasama ko po sila, yung mga taga-Maliis, tapos si Kuya Edgar, tapos si Ate Yuri, nagsama ko po sila Pastor Edgar. Nakakatuwa kasi very powerful talaga yung salita ng Diyos eh. Ang mga tao na napuntahan namin ay ang karamihan ko po mga believer eh. Pero thank God, dahil pumunta kami din, mag-share ako ng gospel, hindi ko siya nagsugal eh. Talagang wala mo nagsugal. Kasi sa Malis po, totoo lang, ang katuwanan, pag may namatay yung doon, siyempre ang Malis, kita lang naman natin ang buhay. Pinagkakitaan nila yung pong para sa marami. Pero kung yun po ang Panginoon, nung mag-share kami ng gospel doon, wala po talagang sugal. Nakikinig ko siya ng mga binigal karamihan. Kaya, huwag bituluwi. Sapagkat i-share po natin ang salita ng Diyos, yung kaligtasan, yung assurance of salvation sa kanila.
Yung po ay isang kalagahan ng buhay natin ang mahalaga. Amen? Ang buhay po ay mahalaga. Ang buhay po ay kayamanan. Pagyamanin natin ito. Okay, sabi dito, mag-ingat daw sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ang kayamanan mo mismo ay ang sarili mo. Sabihin mo, mayaman ako. Pag hindi ka nagsalita ng mayaman ako, hindi kaya yaman. Sabihin mo, mayaman ako. Kaya magbibigay ako sa charity. Amen! Magkakaroon kami ng magandang church. Alam niyo po kung magmumulata pa, napakaganda po. Kasi itong church natin, pamilya tayo nakakatuwa eh. Ako natutuwa ako kasi bakit? Nandito yung anak ko, nandito yung mga kaibigan ko, nandito yung ako ko, nandito yung manager ko, nandito yung mga friend ko, nandito lahat eh. Nakakatuwa din po ba? Nakakatuwa. Kaya dapat talagang mahalin natin yung church natin eh. Kasi we are family. We are family in Christ. Nakukuha niyo po. Meron tayo eh. Pamilya ni Kristo. Sino pa naman ang magmamahalan? Kundi tayo lang. Wala nang iba. Mamahalin ba tayo ng taga-ibang lugar? Hindi. Tayo. Kaya yun po. Yun ang pangatlo. Life is love. Ang buhay ay pag-ibig. Sabihin mo sa gabi mo, mahal kita. Sa Panginoon. I love you with the love of the Lord. Ano din po, masarap po bang hindi? Kasi minsan ang pag-ibig, ang lahat na sinasabi, minsan pumupupat yan eh. Maging sa mag-asawa din po ba? Sa mag-asawa, sa una, I love you. Every hour, yung bago kasal pa lang, every hour, I love you. Pero pag napilipas na, pag madaling ng panahon, nawawala na yung I love you eh. Tama. Anong nagiging kapalit ng I love you? Hindi totoo naman talaga yan eh. Pero dapat tayong tao, tayong mga anak ng Diyos, mabuhay tayo sa pag-ibig na galing sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig. Ang hininga ng Diyos ay pag-ibig. Ano ba ang galing ang buhay natin? Sa galing ang hininga natin? Sa Diyos. Kaya kailangan natin mahal. Tula. Baging mga kaaway ay ibigin daw po natin. Sabi dito, you have to love. Kailangan magmahal ka. Sabi dito, ang buhay ng tao ay kailangan mapuno ng pagmamahal. Ganun po ang buhay. Sa pagpapahalaga po natin sa ating buhay, kailangan natin magmahal. At ang sabi ito dito, ang lahat ng galit po ay mapapawi ng pagmamahal. Amen? Pag namamahal ka po, katotohanan ng tao talaga, katotohanan tayo na magaling tayo. Pero ang isang tao punong-puno ng pag-ibig ng pagmamahal, automatic, positive siya sa pagpapatawad sa mga nagkakamali sa kanya. Ang tao po naman panghusga, maaaring hindi siya magmahal. May sinabi ko rito eh. Sabi rito, parang ang nabasa ko sa isang quotes ni Mother Teresa. If you judge people, you have no time to love him. Tama. If you judge people, you have not time to love him. Kaya nga Kristyano, tayo ay hindi namumusita. Kasi pag inumusita natin ang tao, wala tayong time, wala tayong ganun para sa imanin. Kaya na dapat namustahan natin, pinagpipili natin para mamahal natin. Amen! At parang ano nyo nila itang magmahal? Diba? Hindi tayo piling masmusga. Ikaw kasi ganito, hindi piling masmusga. Kasi tayo naman, ay galing lahat yan. Lahat tayo ay nagsikap. Pinasisip tayo ng Lord. Dati, ang pag-ibig natin ay ganito na. Bahalang natin may gusto natin mahalin. Paunti-unti, kasalikan ng Diyos. Yung mga nagalikan natin, namamahalan natin. Unti-unti. Hanggang yung mga kaaway natin, namamahalan natin. Hanggang unti-unti.
Kung lubusan na pagmamahal, posisyon ng Lord yan at magagawa natin yan dahil ang buhay natin ay galing sa Panginoon. Maligo na lang kung naurat ni Satanas ng ating isip. Amen? Tama po ba? O may tama? Amen? Tama po yun. Pag nasabi ko hindi tama, tatamaan tayo ng salita ng Diyos. Amen? Yun po sabi ng Bible. Sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 7, ang pag-ibig ay matiisin. Kaya ang buhay po natin kailangan matiisin. Mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtataga hanggang wakas. Sabi nga sa online namin kagabi, may nakahabol ako sa online namin, sa aming pinag-aralan, ang mga tao daw, ang mga Krisyano daw ay dapat masipag. Masipag. Tama. At ang mga Krisyano daw ay dapat matapang. Matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ang anak daw ay dapat mapuno ng pag-ibig ang tao. Alam mo na, yung tatlo na ito, kung mayroon tayo na maging masipag tayo sa gawain sa Panginoon. Alam mo po, mga magulang kapatid, pag ikaw ay nagmamahal, naan ko yun nag-fail ko, kumbaga sa anong karanasan ko. Pag ikaw ay nagmamahal, hindi ko mababago maging good sa Panginoon. Walang mahirap. Kahit mahirap na, baliwala sa iyo. Bakit? Nagmamahal ka. Pagmahal mo ang kapatid mo, pagmahal mo yung tupa mo, pagmahal mo yung kaibigan mo, wala mong makakadaan para puntahan mo siya, para bisitahin mo siya. Bakit? Ang pag-ibig po ay nagpapalakas po sa atin para tayo ay maging masipag. Tama. Ang kasipagan po, dapat ganun po ang Krisyano. Kahit wala ka ng kasama, masipag ka pa rin. Bakit ko nasasabi? Naranasan ko. Mas masarap kasama ang Diyos. Amen. Pagkasama mo ang Diyos, alimusan mo, walang hassle. Minsan pa, pag may mga kasama ka, maraming mga hassle. Kung paano po? Kaya yun po, ang buhay po natin ay pahalagan po natin. Punuhin natin ang pagmamahal. Kaya nga po sa ating darating na yung pagbibigay natin sa church, gawin po natin. May sinabi pa rin po dito na, sabi rin po sa English, not all of us can do great things. Not all of us can do great things. But we can do small things with great love. Ako po ito po ang gusto kong sabihin. Gusto nyo i-translate ko sa Tagalog. Okay. Sabi ko, hindi na naman tayo ay makakagawa ng mga dakilang mga bagay. Pero, but we can do small things. Makakagawa tayo ng maliit na bagay ng mayroong dakilang pagmamahal. Kaya yung pagbibigay natin sa church, hindi naman tayo pinipili ng malaking agad Hindi. Unti. Basta may kasamang pagmamahal. Nakakatuwa. Bigay na sa atin yung yung account number natin. Pastor, may 20 pesos ako nito Huwag mo munang ihulog, ipunin mo na muna. Pag mamaya, ihulog mo na, ipunin mo. Di ba? Ipunin mo. Nung panahon wala pa tayo sa Panginoon lagi naman tayo nauubusan Kasasahod pa lang, babali na naman. Tama. Ito din ang hindi sa Panginoon. Ang ganda lang siya ni Pastora Elena Grasile. Ang Diyos naman talagang gagawa ng paraan Alam niyo po, makikita po ng Lord. Sabi nga, mga manikir dito, hindi galing sa ating mga pala. Ang pagpapagawa ng church na malaki, ito po ay galing sa Panginoon. Amen. Kung ang bagyo ay kayang pahintuin ng Lord, yung church, madali lang ang bagay. Tama! Kayang gawin ng Lord. Ang kailangan po natin ng puso. Mag-umpisa po tayo sa ating puso. Mag-umpisa
Isa tayo sa maliit at pag nakita ng Lord dito na may design po tayo sa maliit na bata, makikita mo, makikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Parang ayaw na yan magkaroon ng malaking church. Ang lungkot. Kung lalamig kayo. Pastor, ayoko ng malaking church kasi pag may malaking church tayo, ang lawak ng lilinisan natin. Hindi mas maganda. Maraming maglilingkod sa Panginoon. Di mo ba? Tama! Yung mga hindi nagagalit maglinis, magagalit na! Tama! Yung malawak na lang pasuhin! Ay, aba, sabay-sabay tayo. Alam niyo po mga magulang at kapatid, ito yung napakasarap sa buhay natin. You have to love. Kailangan magmahal ka. Kaya nga sabi dito, kailangan natin magmahal dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Kaya kailangan po natin, yung puso natin, yung buhay natin, ay punong po natin ng pagmamahal. At kung umitin ko sa inyo, masarap po magmahal kaysa magalit ka. Alin na po sa inyo? Magalit kayo o magmahal kayo? Umitin ko, mahal ko. Alin na po sa inyo? Magalit kayo o magmahal kayo? Magmahal. Parang ganito lang po yan. Kung masakit ang tiyan ko, pasalamat ka, may tiyan ka eh. Tama! Hindi masakit ang ulo ko. Pasalamat ka, may ulo ka. Ako kung hindi ko gusto kong sabihin. Ganito lang po yan. Napakasimple lang naman. Kailangan po natin talaga yung pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Kasi kung yung pagmamahal na nagmumula sa atin, hindi po natin kaya. May katapusan po pagmamahal natin. Pero ako dyan lahat nagaling sa Panginoon. Grabe dito. Pag nga po natin ang pagmamahal natin. Pero ako po naniniwala na kaya natin gawin. Sabagat bakit? Ang hininga ng Diyos ko binigay sa atin. Diyos mismo, yung hininga mismo ng Lord. Kaya pumihin po ang Panginoon. Yung po ang pangatlo. Ang pag-ibig ay matiisin, mapag-iwala, puno ng pag-asa, at nagtataga hanggang bukas. Nagtataga hanggang bukas. Parang ang lamon ito. Parang marathon. Sa takbuhan marami. Pero habang tumatagal, sa dami-daming mga problema at pagsubok na dumarating, unti-unti kumukunti. Pero magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat ang church po ng GCL, sa dami-daming pagsubok na dumating, hindi naman tayo kumukunti, kundi tumadami tayo, ito ay gawa ng Panginoon. Isipin ko, may bago ngayon, pero ang dami pa rin natin. Binabantayan nilang bagyo. Tayo naman, hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Hindi ng bagyo. Sapagkat ang bagyo, wala na. Amen. Sapagkat nandito tayo. Tapos biglang dumating si Lord. Kaka. Huwag pa ang Panginoon. Yung po ang number 3. Number 4. Our lives are just borrowed. Ang buhay natin ay ram natin sa Panginoon. Amen. At pag dumating po ang panahon, dahil ram natin, sino ang gagawin ang buhay natin? Siyempre, ang Diyos mismo, sapagkat siya ang nagpahiram ng buhay natin. Our lives are just borrowed. Hiram naman natin ito. Itong katawan natin ay sisiglan lamang ng tunay na ikaw. Amen. Kaya, ang buhay natin, dapat halagaan talaga natin sapagkat ito ay hiram lamang natin pagdating po ng panahon. Pag ito ay dinami na ng Lord, kung paano natin ito hiniram sa Diyos, dapat isasaulit din natin ito kung ano yung pagkahiram natin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay ang tao ko, ang sabi ng Bible, nakatalaga tayo sa paggawa ng mabuti, nakatalaga tayo sa kabanalan, nakatalaga tayo sa righteousness, nakatalaga tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ito po ang hininga na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang buhay po natin, gamitin po natin para maglingkod sa Diyos.
Our lives are just borrowed at darating ng Panginoon. Ay darating ang panahon, ang buhay natin ay kukunin ng Lord. Masarap po, maging mga tayo ng Lord na naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, hindi natin may iwasan ng pagtanda eh. Tama. Pero mas maganda, habang tumatanda tayo, may pinagkatandaan tayo. Amen. Ano po? Okay. In Genesis 1:27, sabi nito, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, na ibig sabihin ang buhay natin talaga ay gawin talaga sa Panginoon. Hiram na hiram, laman natin sa Panginoon. Nagkakatayo hiram natin sa Diyos, huwag natin ipairam sa iba. Tama! Sabi mo nga sa ng gabi, sa patay, pag ang isang tao daw ay nagpairam ng isang bagay, sasabihin niya, ingatan mo at huwag mong ipapahiram sa iba. Tama, ingatan. Halimbawa, sabi ko, isang ko yung pagkuran eh. Yung pagkuran, eh, pinahiram mo, sabi mo, ingatan mo at huwag mong ipapahiram sa iba. Siyempre, dahil inilang mo, ingatan mo. Ano kayang gagawin mo? At pag sinauli mo ito, sa may-ari na sira-sira na. Anong gagawin ng may-ari? Ikatatong. Right? Ikatatong. Kasi sila na eh. Bulog na eh. Minsan ang buhay natin, dapat natin ipagamit sa Panginoon, minsan pinapahiram natin sa kaway. Are you listening? Pinapahiram natin sa kaway. Hindi naman away may ari ng buhay. Ang may ari ng buhay natin ay ang Diyos mismo. Nakuha niyo po, kaya huwag natin ipahiram sa kaway. Ang buhay natin ay gamitin natin paglingkod sa Panginoon. Sapagkat pagdating ng Panginoon, pagharap natin sa Lord, pagharap natin sa Diyos, wala na po ito. Hang out, Panginoon, ganun pala. Pabalik muli ako sa lupa at nawawala ako ng mabuti, wala na po. Kaya habang nandito pa tayo, palagan po natin ang ating buhay na hiram natin sa Panginoon. Palagan po natin. Ingatan po natin ito. Sabi ng sinulat ko ito, sabi rito, ingatan ang buhay. Ingatan po natin. Grabe na ang panahon ngayon. Ang pagkakamali ngayon, ang katotohanan ay ano na lang. Gabuk na lang. Hindi natin alam kung ano ang totoo, kung ano ang tama. Pag sa Facebook eh, nakikita natin. Hindi nang dayain. Maimahan ng tao na papaniwala. Amen, nakuha niyo po. Kaya ingatan natin ang ating sariling buhay. Itong buhay natin, tayo kung mag-manage na kasama ang Panginoon. Huwag natin ipamaniyo ito sa iba, kundi ipamaniyo natin sa Panginoon. Manage ourselves. Ingatan natin, take care of ourselves. Ingatan ang ating buhay. At ang sabi ng Panginoon, gumawa tayo ng mabuti. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin. At manira ka sa likas na lupain. Huwag po. Huwag po ang napakaganda. Sa awiting gabi, kailangan ang tao ay gumawa talaga ng mabuti. Doing good works is worshiping God. Kaya yun po sa pag-iingat natin sa ating buhay, yun po, gumawa po tayo ng mabuti at ang pangalan po, gamitin para sa Panginoon. Amen! Gamitin natin para sa Panginoon. Kung ang buhay natin ay ginagamit natin sa pamilya natin, masigit na gamitin natin sa Diyos. Kung ang katawanan natin ay ginagamit natin sa negosyo, masigit na gamitin natin sa Panginoon. Amen! Kasi bakit? Yung po ang katungkulan ng tao, gamitin at maglingkod sa Panginoon. Masarap po maglingkod sa Panginoon, hindi ka malulugi. 1 Corinthians 15:58, hindi nasasayang ang ating pagpapagay. Ito po, nung ako di pa po Christian, hindi ako makasuot ng mga damit ng mga ano. Mga damit, nasuot ko lang, galing Divisoria. Pero po yung
po ang Panginoon, blessing. Or blessing from God alone. Yung lahat ng blessing natin natatanggap, galing talaga sa Panginoon. Ang gusto talaga ng bibigay. Magtataka ka naman. Pagkat paggamit ka sa Panginoon, yung Matthew 6:33, hindi nawakalahin. Pag magpagamit ka sa Panginoon, and all these things shall be added unto you. Hindi lamang material na bagay, kundi maging spiritual na bagay, yung kagalakan mo, kapayapaan mo, kakunting mo, yun ay hindi kaya bayaran sa ito. Kaya ang buhay po natin ay higit sa pagkain. Ang buhay, ang katawan po natin ay higit sa damit. Kaya ang buhay po natin ay ating pong palagan. Sa ating pagtatapos, sabi nito, ang buhay, pakian ko, ang buhay ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos. Bilang pasasalamat, bigyan natin ng magandang uri ng pamumuhay at buhay. Ano ang sinabi? Bigyan ng magandang uri. Dapat tayong mga Kristyano ay maging tunay tayong mga Kristyano. Yung uri natin ay magdiwala sa buong daigdig, maging lasing tayo ng sanlibutan. Para bakit? Maging kalugugod tayo sa Panginoon. Yun po ang magandang ulit ng ating pamumuhay at ang ating buhay. At ang sabi niya natin sa kanina, dapat tayong mga Kristyano ay magiging channel of blessing. Maging sa pananalita, sa mga ginagawa, maging channel of blessing po tayo. Amen. Purihin pa. Balikin natin ang kata sa palapakang. Ang buhay ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos. Kaya kailangan po natin ang buhay po natin ay ingatan po natin. Ang buhay po natin ay napakahalaga. Kaya pahalagaan po natin. Ang buhay po natin ay kayamanan. Kaya pagyamanin po natin. Ang buhay po natin ay pagmamahal. Kaya magmahal po tayo. At ang buhay po natin ay meron sa Diyos. Gamitin po natin ito para maparangalan ang Panginoon. Yun po ang gusto ng Diyos. At ang sabi nito sa panghuli, ang buhay ay galing sa Diyos. Inulit ko niya para maramdaman natin na itanim sa ating puso ng buhay natin ay galing sa Diyos. Ito ay dapat pahalagahan. Appreciate. Mahalin! Mahalin mo sa sarili mo. Pero higit mo na mahalin ang Panginoon at gamitin sa mabuting kaparaanan. Gamitin din natin ang buhay natin sa mabuting kaparaanan. Mga magulang mga kapatid. Ito po yung ginagawa natin. Itong pagbibigay natin sa Panginoon. Maniwala kayo sa akin. Sapagkat sabi ng Bible, hindi po nasasayang ang ating pagpapagal. Our labor is not in vain. Pag natanim sa puso ko yun, ng paglilipod natin na hindi nasasayang. Kahit anong hera, kahit anong challenge mo, kahit wala ka ng kasama, kahit inuusik ka na sa paglilipod. Alam mo naman ang tao, kung kailan ka naglilipod, marami kang maririnig na negatibo. Pero sabi ko nga sa inyo, patuloy tayong maglilipod sa Panginoon. Ang buhay natin ay challenge. Yung buhay natin ay may challenge at kailangan natin ang bagay ng Panginoon. Paano natin ito? Hallelujah, hallelujah. Tugang kita ko yun. At naniniwala ko mga magulang ng kapatid, ang buhay na ito, sabi nga ng Bible, we are the temple of the Holy Ghost. Amen? Tayo ay templo ng banal na Espiritu. At sa pakikibakan natin sa mundo ito, ito ang nakita ko po. Ang isang tao po na laging sa presensya ng Lord, hindi kaya-kaya po ito tinawa. Ang isang tao na nasa presensya ng Lord, hindi siya kayang pagbagsakin ng tao. Lalaban siya. Lalaban siya. Katulad ng nilagay. Ang laban ay sa Kanya. Sa presensya ng Lord. Kaya po rin po ang Panginoon, magandang ano po sa atin, magandang araw. Naniniwala ako na yung gandang panahon na naghihintay sa atin. Ay,